Alright mga kuwis, update tayo sa ating project. So ito na naman tayo, panibago na naman video. So ito yung ating mga alagang astrolorp. Dami na naman tayong harvestin ng mga itlog, 14 pieces. Tama ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tama, 14. So ayan, napakalaki ng pakinabang ng ating mga manok. Ayan, bali halo-halo yung itlog na yan. Ito yung ating rooster, astrolorp. Tapos ayan yung ibang hen, Jersey Giant, tsaka yung Brahma Cross na Rhode Island. So ito na yung ating mga itlog, napakarami nung na-harvest natin. Last time ay 15 pieces plus 14, 29 sa loob ng almost 1 week. Yan. So yan sila. Ito yung ating mga astrolorp, kulay blue, splash. Tapos ito yung Jersey Giant, halos kakulay lang din kaya pinagsama-sama ko na. Yan, dalawang Jersey Giant. Okay. Tapos ito yung ating rooster, pinalitan natin yung pure na Jersey Giant. Nilipat muna natin, nilagay natin yung ating astrolorp, napaka-pogi. Tingnan nyo naman, mata pa lang, panalo na. Yan, ilas muna natin yung itlog. Ilinisin ko yan mamaya. Yan, yaman na natin sila. So, na-collect na natin yung itlog. Mamaya, pakita ko naman sa inyo yung update sa ating broiler cross ng Jersey Giant. Uy, napaka-pogi. Ito, gustong-gusto ko yung black astrolorp na to kasi napakatangkad. Kaya lang, yung kanyang katawan hindi ganun ka taba. Mahirap siya patabain. Hindi siya tabain, manipis. Manipis pero sobrang tangkad. Yan, kaya ginagamit natin sila sa breeder. Pero di ko naman pinipisa yung mga eggs ngayon. Kaya pinahinga ko muna yung ating Jersey Giant na rooster para meron tayong pang-harvest din, pang-ulam ng mga itlog. Yan. Yan, ganyan lang kanipis yung katawan ng ating rooster. So, dito ko muna nilipat yung ating Jersey Giant. Yan, katabi lang. Ganito lang kaliit yung ating space. Yung mga sisew ay nandito sa taas ng Jersey Giant. Yan, ayun sila. Okay. Ganyan lang kaliit yung space sa bakuran. Walang masyadong paglalagyan yung ating mga manok. Kaya pag dumadami, bumabawas din tayo. Ibebenta tsaka niluluto. Tapos itong hen ay cross ng Jersey Giant din tsaka Orpington. Yan. Kaya ganyan yung kulay. Hindi ganun kaganda. Pangluto lang. Hindi siya pang layer. Yan yung ating mga manok. So yung ating mga sisiw, pinakawalan ko ng umaga. Yan sila. Napakainit ng panahon. Pero tingnan niyo naman, kahit na galing sila sa sakit, yung iba meron pa rin sipong konti. Hindi pa masyadong gumagaling pero talagang gutom na gutom sila palagi. Nasisigla. Wala yung kahit nagkasakit sila, hindi sila nangihina. Matakaw pa rin sila at masisigla. Ayan yung kagandahan. Hindi ka masyadong mahirapan sa paggagamot sa kanila o sa pag-iintindi. Hindi ka ma-stress kasi masisigla naman sila kahit may sipon. So ayan yung ating broiler cross Jersey Giant. Nangingibabaw sa pagkain. Talagang tinungtungan. Yung ating ginawang pakainan, 2x2 yung panyan kasi mahilig sila kumahig na ibubuwal nila. Ayan, meron pa rin tayong antibiotic. Itong isang to, hindi na gumaling. Ayan.
Yan, 2x2 yung lalagyan ng patoka para hindi bumuwal. Kasi palagi nilang kinakahig yung pang chicks o pang sisiw na lalagyan ng patoka na ibubuwal nila. Sayang yung pagkain. So, ayan. Pinalitan natin ng mabigat-bigat. Ewan ko na lang pag na-evolve pa nila yan. Yan. At ngayon, maganda yung nila condition kahit mainit. Medyo bawasan na yung mga kalbo. Hindi na sila masyadong nagpe-feather picking. Yan. Nalilibang na sila kasi tuwing umaga, pinapalabas ko sila sa kulungan. Inayaan ko lang sila dyan sa bakuran. Kaya lang medyo makalat. Medyo mahilig sila magkahig ng lupa. Sinasabog nila yung lupa ng halaman. Walis. Yan, dapat masipag magwalis kapag magpapakawala ng manok. Tapos, yung sipon nila ay bulutong pala. Wala nang may bulutong. Sipon na lang yung naiwan. Kahit yung Jersey Giant natin na pure. Yung rich van na lahi. Binili pa natin yan. Galing sa, di ko alam kung taga Manila o Makati yung may-ari. Napakamahal. Hindi na natin sasabihin yung presyo. Pero yan. Haalagaan natin yan. Ipupure natin. At sana, next time makakuha ulit tayo ng isa pa. Para may pang-breed tayo sa kanya. May kamahalan kasi kaya isa lang talaga yung nakuha ko. Ito na yung ating 45 days. Lakas kumain. Ang ating project. Yun Ganda ang katawan. Bilog na bilog. Medyo mabagal din lumaki. Parang regular na mga sisiw lang din. Pero yung bulto ng katawan nila, alam mong hindi sila basta-basta native lang. O Jersey Giant, talagang mataba sila. Kitang-kita naman dyan sa video. Pag ginawakan mo, solid. Kaya lang yung size, hindi niya na-inherit yung pagiging fast grower ng broiler o yung Cornish cross. Yan. Parang normal lang din ng mga sisiw na tama lang yung paglaki. Saktong 6 months. Tsaka sila mag-mature. Yung isa, kalbo pa rin. Bali 3 na lang yan. Yung isang project natin, pinamigay ko na. Medyo marami kasi bumabawas tayo pa unti-unti. Meron kasing bata na medyo malapit sa akin. Tapos nangihingi siya ng sisiw. Binigay natin. Yan. At iyon naman, kapitbahay lang din namin. Makikita ko pa rin yung sisiw pag ina. So ito na sila. Pagdating ng 5 weeks. Yan napaka-tikas. Mix na mix. Nakuha nila yung lago nung balahibo ng Jersey Giant. Tapos yung bulto nung katawan nung 45 days. Ito medyo nakalbo lang. Pero patubo na rin yung kanyang balahibo. Ganda. Ito palaging busog. Laki palagi ng butche. Ayaw mag-diet, kainit-init Sana huwag silang ma-heat stroke. So yan lang yung ating update. At next time, update ulit natin after 6 weeks.